Isang mapagpalang araw mga boss. Ito na pala yung full video ng nag-unbox tayo ng surplus na cylinder head. Sa video pala na to ay makikita nyo ang proseso sa pag-recon ng surplus na cylinder head ng ating 615 na makina. Kasama na pala ang rocker arm dito at ang injector. Kulang to ng isang injector mga boss, 5 lang ang dumating at tatanggalin natin itong mga injector na to para ma-hydro test. Chinik na rin pala namin ang appearance dito sa kanyang combustion chamber dito sa lower side ng ating cylinder head. So far so good, ay okay naman mga boss. Meron lang kulang ng valve seat ang ating barbula pero mapapalitan naman natin to ng bago lahat. Ngayon ay nag-perform kami ng hydro test sa cylinder head na to at okay naman mga boss. 5 bars lang binigay namin or equivalent ng 70 PSI na pressure. Ito pala yung sliding hammer na ginamit namin pang pull out ng mga injector at meron ding mga injector sleeve na natanggal namin at kailangang palitan. Yung ibang injector mga boss ay kumapit ang injector sleeve kaya kailangan namin itong tanggalin ng mga injector sleeve. Gamit naman ang ating grinder, flat screw at saka WD-40. Kailangan natin tanggalin ang injector sleeve para maging spare natin ang injector at pwede natin magamit to. Sa punto naman na to ay diniskill na namin cylinder head at maraming ang skill na nakabara mga boss. Kailangang linisan na ito. Gamit naman ang muriatic acid at tubig. Ngayon ay nag-decarbonize naman kami sa exhaust port at intake port at ang buong cylinder head. At tinanggal na rin namin ang mga valve seat nito mga boss sa intake at saka sa exhaust. Ganito lang pala ito tanggalin. Ang dali-dali lang, di ba? Di na kailangan ng machine shop. Pagkatapos noon ay nagliha na kami or nag-reface sa ating cylinder head. Gamit lamang ang 250 grades na liha at saka 800 and 120 grade na liha. So ito na yung resulta sa first liha natin mga boss. So kailangan pa nito itong i-final at i-poly varnish. Ang cylinder head pala natin ay cast iron ng materials kaya medyo matigas. Ngayon ay nag-ready na kami sa pagkabit ng ating valve set. Nilagyan lang namin ito ng grasa mga boss para mas madaling makapasok ang ating valve set. Hindi na to kailangan ng Loctite dahil self-fitted naman tong ating valve set. So ganito lang pala kami magkabit ng valve set mga boss no. Anyways, maraming paraan ang pagkabit nito. Iba't iba tayo ng paraan at diskarte mga boss dahil mga mekanikong Pinoy tayo, mahilig sa diskarte. Pero kung may malapit na machine shop sa inyo, ay taga machine shop nang ipapakabit dito. Importante sa cylinder head na surplus mga boss ay mapalitan ng valve set, valve stem at iba't iba pang mga accessories sa ating cylinder head. Pati na rin ang water jacket press plug nito. Dahil hindi tayo sigurado sa history ng ating cylinder head at importante din na ma-hydro test ito. Anong gagawin na kabalo dito? O diba, naisingit ko pang shoutout. At ganito lang to ikabit mga boss no. No need special tools na. Ngayon naman ay magpalit naman tayo ng valve seal. At ganito rin tanggalin ang ating lumang valve seal. Gamit lang ang ating vice grip mga boss. Importante din na mapalitan ang ating lumang valve seal para hindi magkaroon ng leaking ang ating oil dito sa rocker arm papunta sa combustion chamber at hindi magkakulay ang ating usok mga boss. Dahil sa natanggal na ang lumang valve seal ay kailangan na nating i-grind ang ating barbula at valve set mga boss. Gamit lamang ang ating barina, hose at grinding compound. Ganito lang pala kami maglapping mga boss no. Ito yung pinakamadali na paraan. Ang mahalagang bagay sa paggamit ng barina mga boss ay kailangan mo lang i-forward at i-reverse ang kanyang rotation para magkaroon ng pantay na paglapat ang ating paglapping. Mahalagang bagay na malapping mo talaga ng maayos ang ating barbula at valve set para hindi magkaroon ng leaking ang compressed air sa loob nating combustion chamber. Sa unang pagtira mo pala ng paglapping ay gumamit ka ng coarse na grinding compound at para sa final naman na finishing ay gumamit ka ng fine na grinding compound. Since natapos na tayo sa paglapping ay kailangan maibalik na natin ang ating mga rotating mechanism ng ating spring. Take note mga boss na kailangan malinisan ng mabuti ang ating cylinder head at mawala ang mga grinding compound na ginamit natin kanina. Ngayon ay dito naman tayo sa pagkabit ng bagong valve seal. Ganito lang to ikabit mga boss. Gamit lang ating kamay. Kung hindi siya mapiga ay gagamitan natin to ng special na pamukpok mamaya. Kung nakita nyo hindi na namin pinalitan ang ating mga valve guide dahil sa nasa tamang kondisyon pa ito at nasa tamang sukat pa mga boss. Hindi ko lang nabidyohan kanina pero na-check na namin ito. Ako pinalan na eh. O diba, ganito lang ito kinakabit mga boss. Pag matigas ang ating valve seal ay kailangan pupukin lang natin ng socket wrench na kasakto sa sukat ng ating valve seal. Ngayon ay kakabit na natin ang ating mga barbula na bagong hasa. Mag-ingat ka sa pagtanggal ng mga barbula na hinasa natin kanina mga boss. Kailangan maibalik natin to sa kanyang original na valve set kung saan tayo na silindro naghahasa. Mas mainam na maglagay ka ng konting oil bago mo ito ilagay sa kanyang valve guide.
Ngayon naman ay magkabit na tayo ng ating valve spring at valve block. So kailangan na malagyan natin ng tukod ang ating barbula doon sa ilalim na side para hindi ito bababa during na i-push down na natin ang ating valve spring para mas madaling makabit ang ating valve block. Kulang-kulang kamay. So itong handle lang, plier lang pala ang gamit namin mga boss. Kailangan malakas ka dito at kontrolado mo ang iyong pwersa para hindi bibitaw at hindi maglulukso ang ating valve block. Mahirap itong hanapin pag mawala. Maraming diskarte at paraan ang pagkabit ng ating valve block at spring mga boss, no? Isa na dito ang paggamit ng special tools na tinatawag na spring pressure. Pwede din itong combination wrench or socket wrench at marami pang iba. Depende na yan sa diskarte nila. Pagkatapos may kabit ng ating valve spring at valve block ay kailangan mapukpok natin ang ating barbula mga boss ng dahan-dahan lang para mag self-seating ang ating valve block dito sa kanyang valve spring retainer at sa ating valve spindle. Ngayon ay on the go na tayo sa ating pag-hydro test sa ating mga ports. Inuna muna namin ang exhaust port mga boss. Ang gamit naming pang-hydro mga boss ay itong crudo lang. Mas mabisa to. Siguradong agas-agas at luha-luha kung mayroong mang leaking sa ating barbula at valve seat na nilalapping natin kanina. Anyways mga boss, maraming paraan ang pagtukoy kung mayroon mang leaking or hindi palapat ang ating paglapping sa barbula at valve seat. Pwede kang gumamit ng lapis, pwede kang gumamit ng mechanical blow at kung ano-ano pang mga diskarte mo. Pero dito sa amin ay hydro test ang gamit namin. Gravity lang, gamit ang diesel. Pagkatapos malagyan ng diesel ay kailangan may check natin kung saan man ang may leaking. Kung meron mang leaking mga boss ay pupukin mo lang ang ating valve spindle doon sa spring side dahil baka dumi lang ang nakaribaba sa ating valve seat at valve. Pwede nating pupukin dito sa ating combustion side at pwede din nating ikutin ang ating barbula. Siguradong mawawala ang leaking niyan at luha-luha mga boss. Ngayon ay all goods na ang exhaust. Dito naman tayo sa intake mga hydro test. Gamit pa rin ang ating diesel. The same procedure pa rin sa ginawa natin sa exhaust kanina mga boss. Kung meron mang luha-luha ay ikutin lang natin ang valve spring. Pwede natin pupukin ang ating barbula. Ito na pala yung panghuli natin gagawin sa ating surplus na cylinder head sa kanyang pag-recon. Kung meron kayong natutunan sa aking video mga boss ay paki-like, share at comment na rin para marami na rin nakakaalam. Maraming salamat. Peace!